Ayun, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. So ngayon mga kababayan, gusto ko lang magbigay ng komento, magbigay ng opinyon. Bakit nga ba ayaw ni Sara Duterte na magkaroon ng bagong security? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, si Sara Duterte gusto niyang gayahin yung estilo ni Donald Trump. Simple lang. Sa bansang Amerika, alam po natin na maraming ayaw kay Trump at marami ding gusto kay Trump. Bakit? Sa Amerika kasi, kadalasan sa mga tumitira doon, puro mga migrant. Mga migrant workers. Ibig sabihin, alam niyo yung mga TNT, katulad dito sa Pilipinas, maraming mga Pilipino na mga nagbabackdoor sa Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, maraming ganon, mga nagbabackdoor. Yung mga nagtatrabaho sa Hong Kong, sobrang daming ganyan. Sa Malaysia, ganyan din. Yung pupunta ka doon, travel visa ka lang, yung parang namamasyal ka lang. Tapos, pagka natapos yung ilang days na stay mo sa Hong Kong, lilipad ka ng Macau. Tapos, babalik ka pagkabukas, another days na naman na stay mo sa Hong Kong. Ganyan ang ginagawa. Halimbawa, pupunta ka ng Hong Kong. Bibigyan ka doon ng 15 days. Ngayon, pag natapos yung 15 days, pag natapos yung 15 days, lilipad ka ng Macau. Tapos, babalik ka ulit ng Hong Kong, another 15 days. So, ganyan ang ginagawa ng mga migrant workers. Ngayon, nung tumakbo si Trump, galit na galit si Trump sa mga ganyang tao. No? Kasi kadalasan doon mga taga-Mexico, kaya nga pinasara niya yung mga borders eh. Oo. So, ngayon, si Trump sabi niya, parang tagilid ako. So, ang style ni Trump, tumakbo siyang presidente ulit, nagawa siya ng drama. Alam niyo kung bakit? Si Trump kasi hindi naman talaga literal na politician. Si Trump kasi ay negosyante. So, alam niya kung paano palaguin ang business sa sakripisyo ka. Katulad din sa ginawa ni Sara. Ang style kasi, katulad sa gagawin ni Sara ha, hindi pa niya ginawa, gagawin pa lang. Ang style kasi ni Sara, hindi lang siya utak politician, utak kriminal, utak negosyante. Bakit? Para maraming bumili sa kanyang produkto, gagawa siya ng advertisement. Kaya ayaw niyang tanggapin yung security ng kasundaluhan at kapulisan na i-offer ng Malacanang sa kanya. Kasi alam niyo kung bakit. Okay lang kasi kay Sara na mapahamak siya. Okay lang din kay Sara na masugatan siya, masaksak siya, basta wag lang siyang mamatay. Bakit? Ang laki kasi ng ambisyon at pangarap nila sa buhay. Sabi na nga ni Digong noon, Inday, bihira sa pamilyang politiko sa Pilipinas na ang tatay mo naging presidente, ang anak naging vice president. Bihira lang. Bihira lang din sa pamilyang politiko sa Pilipinas na ang tatay naging presidente, ang anak maging presidente rin. Kaya sabi ni Digong, mag-resign ka na, magnegosyo ka na lang kasi wala kang alam. Yun ang sabi ni Digong. So ngayon itong si Sara sa sobrang kaambisyosa, gumawa sila ng plano. Ito ang plano nila. Di ba may mga kalukuhan sila? Mga kalukuhan ng pamilyang Duterte. Una, nasangkot sila kay Kibuloy. Si Kibuloy kasi nasangkot sa mga patong-patong na kaso tulad ng human trafficking, child abuse, rape. So, nakulong. So, ang gusto, kasi actually si Kibuloy tinuturing na yung tsuhin ni Sara, tinuturing na yung kapatid ni Digong. So, ang ginawa ni Sara doon para ang simpatya ng tao at magmukhang masama si Marcos, nagrally-rally sila doon. So, kung naalala nyo noon, sabi nga ni Sara, sa mga miyembro ng KOGC ni Kibuloy, pasensyahan nyo po na sinabihan ko kayong iboto si Bongbong. Nagsorry siya kasi daw, ginigit-git daw ni BBM si Kibuloy. Hindi po ginigit-git ni BBM si Kibuloy. Sadyang may kasalanan lang talaga si Kibuloy. Kaya harapin niya. Kaya siya nakulong. Bakit? Nung si Kibuloy ba ng rape, nandun ba si BBM? Wala naman. Ano si BBM? Doon repere. So ngayon, pangalawa, sangkot sila sa Pogo. Yung mga miyembro ng gabinete ni Digong, nadadamay. Si BBM na naman sinisi. Si BBM na naman mali.
Kaya ngayon ang ginawa nila, sa sobrang inis at asar nila, na halos sirang-sira na yung pangalan ng pamilyang Duterte, gusto nilang mangyari, gayahin yung kay Ninoy. Na kapag labas ni Ninoy, binaril, sinisi agad si Marcos. Oh, ganyan ang nangyari kay Sara. Kaya ayaw niyang tumanggap ng security at gagayahin si Donald Trump para manalo. Kung naalala niyo, si Donald Trump tinarget sa tainga. Oh, 'di ba? Nung inisnipe, pak, tinamaan tainga. Pero hindi ako naniniwala noon na yung bumaril kay Trump ay dagaling sa kalaban. Pwede nating sabihin kalaban ni Trump ang nag-utos noon. Pwede nating sabihin drama lang ni Trump yun. Bakit? Kasi nung inimbestigahan, nung bumaril kay Trump, hindi naman po siya konektado sa government. At pangalawa, nung inimbestigahan yung bumaril kay Trump, wala naman po sa mga kanyang cellphone, no? Sa kanyang cellphone na nakita nung pag-imbestiga, maskin sa pamilya, wala na mga kita doon na conversation na inutusan ng government ng Amerika na ipapatay si Trump. Wala ring mga conversation or ebidensyang nakita na inutusan ng mga kalaban ni Trump na ipabaril si Trump. Kaya may possibility na, kumbaga parang inside job. Para makuha ni Trump ang simpatya ng tao sa Amerika. Kasi maraming galit sa kanya, lalo na yung mga migrant workers. Hindi talaga siya ibuboto. Ang ginawa niya, kunwari, inisnipe siya, binaril siya, tinamaan ang tainga, tapos sabay gaganon-ganon, kuha ng simpatya ng tao. Ganyan ang gusto mangyari ni Sara. Kaya ayaw niya ng security, gusto niya na kapag sinaksak siya dyan sa gilid, ang sisihin si Marcos. Gusto niya na kapag binaril siya ngayon, basta buhay lang siya, ang sisihin si Marcos. Bakit? Sasabihin agad na yun ng mga DDS na nanonood sa akin. Bakit, Ken? Sino bang tanga na gustong mabaril? Sino bang tanga na gustong masaktan ang sarili para lang sa politika? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Kapag negosyo mo palugi na, kailangan mong gumawa ng advertisement para lumago ulit. Kasi pagdating kasi sa buhay ni Sara, sirang-sira na siya. Ano pang gustong patunayan ni Sara para maniwala ang tao sa kanya? Magbago siya? Gagawa siya ng proyekto? Sasabihin niya kung saan niya dinala ang confidential funds? Hindi na siya paniwalaan ng tao. Kasi mismo nga yung mga resibo, yung mga taong nag-withdraw, yung mga taong beneficiaryo dun sa confidential fund, puro peke ang pangalan. So sino pang maniniwala sa kanya? Siya nga mismo hindi niya alam, alam niya pero nagsisinungaling lang siya. 'Di ba? So ngayon, pagdating sa politiko, sirang-sira na siya. Kahit saksakin siya dyan, okay lang. Bakit? Para magmukha siyang malinis at biktima, si Marcos ang may kasalanan kung ano mangyari sa kanya. Diba? Kasi pagdating din naman sa love life, wala na din naman. Wala na din namang saysay ang love life niya. Pinagpalit na siya sa artista eh. Diba? Kaya ang gusto ni Sara ngayon, mag-ala Ninoy at mag-ala Donald Trump style. Alam niyo yung taktika ni Sara? Mga ano yan eh, actually, style ni Sara bulok. Gusto niyang mag-ala Ninoy, mag-ala Donald Trump. Ayaw ng security. Pag sinaksak, binaril, basta buhay lang, biktima na siya, si Marcos ang may kasalanan. Kapag bumaba naman siya, tas binaril siya, si Marcos pa rin may kasalanan. Bakit? Binigyan ng security, ayaw tanggapin kasi wala daw tiwala sa mga security. Hindi ba niya iniisip yun? Na kapag isa sa mga security niya gumawa ng hindi maganda, makukulong, papatayin. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. So, siya pa yung walang tiwala sa mga security. Anong akala mo sa mga security? Tau-tauhan lang? Laruan lang? Ang mga security may pamilya din yan. May mga anak din yan na pinapaaral. 'Di ba? Ang security, ang mga kasundaluhan at mga kapulisan, hindi po sila mga suicide bomber. No? Hindi po suicide bomber ang kasundaluhan at kapulisan na maging security sa'yo para patayin ka lang. Paano naman yung pamilya nun? Pinagpaguran at pinaghirapan ng kasundaluhan at kapulisan, no? Ang kanilang ranggo bago nila makamit yan. Tapos sisirain lang nila dahil sa papatayin ka. Wag tanga, Sara. Ginawa mo mga suicide bomber ang mga kapulisan at kasundaluhan. Wag mo na kasing gayahin yung style ni Trump.
hindi mo kaya. Bakit? Sirang-sira ka na. Mag-resign ka na lang, magnegosyo ka, magtinda ka ng balut. Di ba? Para ang tawag ng balutan mo, Sara Balut. Di ba? Yun lang. Maraming salamat. O di kaya mag-franchise ka ng KFC, di ba mahilig ka sa daliri? O, so yun lang, maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you. Tama ba ako?